Talagang tumatahol, umaatake. Oo, anti-Claire. Oo, believe ako dito, napaka-consistent dito. Kaya minsan iniisip ko, tao pa ba ito? O robot? Di ba, hinihingi ni Senator Amy Marcos yun hong full ICI report. At gusto ring malaman ng taong bayan kung anong nilalaman yan. Hindi ba ga? Ang hinahanap ni Ma'am Amy, ICI report. Pero anong nangyari? Hinabol na at tinignan. Sino bang unang nag-tridor? Sino bang... Di ba? Iba yung pinuntahan ng kanyang ng kanyang mga atake. Oo, alam mo yung pumuputo ka papuntang norte, ang banat naman ito papuntang south. Pangulong Marcos lamang, 2025 ang siyang nag-utos na imbestigahan ang kalat na ito na mukhang nama na pa noong nakarang administrasyon. Iba eh. Ang tindero ha. Pasensya na ho, yung pong mga sumusubaybay doon sa aking post sa Facebook ko, nagkamali ako ng numbering. Matakin mo sabi, parang ako'y bumalik sa umpisa. Ay tayo pala sa mga live episodes natin, tayo po ay nakaka 450 episodes na. Ayan. Maraming salamat po. Yun, hindi ho kasama dyan yung mga panahong absent ako, syempre, yun ho yung mga programang nandyan ako at live ho tayong napapakinggan. Ay, pasensya na ho tao lang. Kaya ho, nagkakamali paminsan-minsan. At alam nyo, pagka nagkamali ka, sabit dyan yung tinatawag nating consistency. Oo, syempre, consistent ka sa ganyan, Pero dahil tao ka nga, naapektuhan yung consistency mo dahil ikaw po nagkakamali minsan. Ayan. So, nawawala yung consistency, nababawasan. Kaya lang, speaking of consistency, believe talaga ako dito kay Auntie Claire. Oo, Auntie Claire. Oo, believe ako dito, napaka-consistent dito. Kaya minsan iniisip ko, tao pa ba ito? O robot? Kasi, alam niyo, talagang counting pahaging sa kanyang amo ay talagang tumatahol, umaatake. Paano naman kasi, di ba, hinihingi ni Senator Amy Marcos yun hong full ICI report. At gusto ring malaman ng taong bayan kung anong nilalaman yan. Hindi ba ga? Ano nang nangyari? Nawala na ng parang bula. Hindi ba ga? Biglang sumigaw si PBBM, mahiya naman kayo! At pagkatapos yan, nabuklat yung mga napilitan siya ngayong ipaglala, nagkamali siya dun Akala niya tapos na yon. Akala niya doon sa kanyang zona, okay na yon. Pero hindi. Kaya napilitan siya ngayon na lumabas at puntahan yung mga dispalinghadong flood control project. Hanggang sa nagtatag ito ng ICI na hindi naman pinondohan ng gobyerno, Pero nagtrabaho. Oo naman, nagtrabaho naman. Di ba ga? Malinaw na malinaw at napaka-consistent din ng ICI sa pagtatago ng mga impormasyon sa taong bayan. Hindi ba ga? Kaya hinihingi ni Ma'am Amy yung full ICI report. Dahil kung paano biglang sumigaw ng mahiya naman kayo, bigla na ring nawala. Normal lang yun. Di ba ga? Pero hindi. Dahil nga tatamaan yung kanyang amo, tatamaan yung kanyang amo para itong robot na naka-default. Na basta't mayroong may napansin itong tatama sa amo niya, bigla itong atake. Iba. Ang layo ng pinuntahan. Ang hinahanap ni Ma'am Amy, ICI report. Pero anong nangyari? Hinabol na at tinignan. Sino bang unang nag-tridor? Sino bang... Di ba? Iba yung pinuntahan ng kanyang mga atake. Oo, alam mo yung pumuputo ka papuntang norte, ang banat naman ito papuntang south. Ang tindero matindi. Anyway, ganun talaga So
ini-expect na natin yan. At isa pa sa mga ini-expect natin, yung ICI report na yan, hindi na yan lalabas. Ha? Hindi na yan lalabas. Kapareho din yan noong pinagdadaldal nitong ipinilit at ipinagsiksik ang ombudsman ng Pilipinas na si Boyeng Rimulya, na sinasabi niyang kakasuhan na daw ng plunder itong sina Ferdinand Martin Romualdez at Cheese Escudero. Ay sabi ni Mang Teban ay matinding tawa, no ha? Kaya ho kailangan tumahol nitong ipinagsiksikang at ipinagpilitang ombudsman na si Boyeng Rimulya. Kasi mga kaabante, kailangan nila magpabango dahil alam ho ng taong bayan na yan ang gusto ninyong marinig, hindi ba ga? So dyan tayo nakapokus ngayon. Pakikinggan nga ba? Kakasuhan nga ba yung mga yan? Pero totoo, alam naman nating hindi. Ginagamit lang nila yan para pantakip doon sa kapalpakan ng administrasyong ito sa pagtugon sa krisis na kinakaharap ng bansa. Yun lang yun. Oo. Kasi alam nila hindi na ito makakabangon. At ang tanging paraan para makabangon ito, kagaya na sinasabi ni Ma'am Amy, ilabas ninyo yung full ICI report. Yung walang, walang reduction. Ha? Walang bawas, hindi edited, at kung ano-ano pa. Iyon lang. Alas 5:10 na ng umaga. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Good morning muna sa ating mga patuloy na sumusubaybay. Pasensya na yung mga hindi nabati kahapon. Lolo Bandoy, Lola Liling at Ma'am Lilian Luzara. Yan, good morning po sa inyo. Boss Eli Saludar, good morning. Sir Al Carlos, dyan po sa Puerto Princesa City, good morning. At sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa ating programa, maayong buntag sa inyong tanan, mga higala. Sa ngalan ng ating mga tagapagsulat ng balita, narito na ang ating mga headlines. Muling pagtaas ng presyo ng petrolyo, asahan na ngayong linggo. Hiling na piyansa ng mga dating DPWH officials, tinanggihan ng Sandigang Bayan. Fuel tax suspension, delikado sa ekonomiya ng bansa ayon kay Senator Lacson. 19 bilyong piso ibabalik ng GSIS sa 1.37 milyong miyembro at pensioners. Buwan ng ayuda na 5,000 hanggang 10,000 piso para sa transport at agri-sector isinusulong na sa Senado. Inuman at video okay sa kalsada, mahigpit nang ipatutupad ayon sa DILG. Natutulog ba yung DILG? Ang tagal na yan Ay, talaga naman, basta hambog talaga ang namamahala sa isang ahensya. Wala. Talagang naghahanap lang hindi niya alam kung anong kanyang ginagawa. At sa detalye natin mga umabanteng balita, ako pa rin po inyong yayamanin sa eksaswabit na kapagbalita sa umaga, Ronnie Ramos. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos.